Okay, so welcome sa Pinoy Trading Channel, no. So most requested video, gumawa naman daw ulit ako, no, ng video about sa strategy ng smart money concept. Okay? So as you can see, nag-integrate na ako, no, into a higher time frame, but still, no, ang concept pa rin ng pagte-trade ko is based on smart money concept. Okay? So marami nagtatanong sa akin sa live stream tsaka sa YouTube kung hindi na raw ba ako gumagamit ng smart money concept or hindi na raw ba gumagana yung smart money concept sa market. And the answer to that is no, no. Gumagamit pa rin ako ng smart money concept, and yung smart money concept is gumagana pa rin po. Yun nga lang, nagkaroon lang ako ng adjustment based dun sa lifestyle na meron na ako, kasi may mga bagay na na-add na hindi ko ginagawa ko na ngayon. And sinabi ko, mas prefer ko na gumamit ng much higher time frame, kasi nga hindi ko na kaya yung mag-stick ako sa screen ng 4 to 5 hours per day para maghanap ng lower time frame setup. Meanwhile, kapag naman gumagamit ako ng higher time frame setup or ng approach ko sa market, nagkakaroon ako ng mas maraming time outside the chart, and hindi ko na kinakailangan na i-monitor yung screen ng mas maraming oras pa, no? So, kung gusto nyo, mag-stick pa rin kayo sa lower time frame. Halimbawa, bata ka pa, single ka pa, feel free to do that, no? Pero halimbawa, you're close to your 30s na, tapos may mga bagay na kayong mga ginagawa, and I would recommend na taasan nyo ng konti yung time frame nyo, no? I-adjust nyo siya based dun sa lifestyle nyo na meron kayo. Okay? So, ngayon, ang pag-uusapan natin dito sa video na to is generally na-discuss na natin, pero papakita ko sa inyo kung paano ko makita yung market based dun kung paano ko siya i-apply sa sarili kong trades. Okay? So, kung makikita nyo sa market, this is nothing new. Alam nyo na to, this is a market structure. Okay? So, kung makikita nyo, market structure, break dito, tapos liquidity point, and then, for example lang, meron tayong order block dito. No? Ito yung usually, no, na nakikita nyo sa akin yung mga una kong video na nirelease dito sa YouTube. Okay? So wala nang bago dito, no? Consider this as a higher time frame market structure, and kapag nakakita tayo ng higher time frame market structure, and once na nag-tap na siya sa ating order block, which is ito, ang hahanapin natin dito is yung change of character. Okay? Usually ganito siya. Halimbawa, order block tap, no? Dito yung change of character natin, tapos maghahanap tayong liquidity point. Tapos, kung ano yung nakita natin dito, yun din yung i-apply natin dito, which is liquidity point, change of character, tapos order block. O kaya naman kung walang order block, either sweep, o kaya naman, halimbawa lang, sweep dito. Okay, linisin ko lang ng konti So, halimbawa, ito, may wick dyan, tapos na-sweep na ito, no? Kung bibigyan man ng liquidity point dito, okay, pero kung hindi, pwede tayong mag-direct entry dito, no? Yun yung regular setup na nakikita natin. However, sa akin, based dun sa trading approach ko, same lang din naman. Yun nga lang, hindi na ako bumababa into much lower time frame. Okay? So, ano ang ginagawa ko? Okay? Ano ang ginagawa ko? What I do is nilalagay ko na yung entry ko directly dito once nakakita ko ng sweep and yung hammer candle. And yung hammer candle na yan, na-discuss ko na yon sa previous video ko, which is pwede nyong balikan mamaya, no? Ilalagay ko na lang sa description video itong hammer candle na pattern na to. Okay? So, what's next? What's next is wala na. Ganun lang siya kasimple, 'di ba? Kung maalala nyo before yung explanation ko, kapag mag-e-entry ka, medyo marami pang gagawin, medyo marami pang kailangan antayin. Well, sa akin, direct entry na lang siya. And yung probability kasi na mag-workout siya is much higher compared to a lower time frame. 'Di ba nga lagi kong sinasabi sa inyo, higher time frame overrules lower time frame. And for me, tuwing nakakakita ako ng setup sa lower time frame, mataas yung probability na mag-react siya doon sa mga zone ko, sa mga order block ko, bago niya pa ma-invalidate. For example lang, mahihit yung SL ko or hindi magpe-play out yung trade, no? Bago niya ma-hit yung SL ko, nakakita ko usually ng good reaction dun sa lower time frame entry ko. And ang naisip ko, paano kaya kung i-apply ko siya into a higher time frame? Kasi kung sa lower time frame nagre-react siya, lalo na sa higher time frame,
Plus, ang gagawin ko is bababaan ko yung risk-reward ratio ko into an average of 1 to 1.5, no? So, yun yung currently na nasa system ko. Average risk-reward ratio ko is 1 to 1.5, okay? So, yun, sana naintindihan nyo. Kung nagre-react siya sa lower time frame, yung probability na mag-react siya into a higher time frame is mas mataas kasi nga higher time frame overrules lower time frame, and lagi kong ulit-ulitin yan hanggang sa tumatak sa kokote nyo. Okay? And kung yun nga, mababa yung risk reward ratio mo, hindi na siya ganun ka-stressful, no? And minsan kasi ang ganda talaga ng market structure, no? Ito, halimbawa lang, no? Minsan nakakakita kayo ng market structure na sobrang clean, sobrang ayos ng setup, pero hindi siya nagbibigay ng entry opportunity into a lower time frame. And it's okay to skip that, but sometimes yung higher time frame is nagbibigay na ng mga ganito kagandang klaseng entry, pero nami-miss ko siya, no? It's okay to miss for you kung hindi talaga yun yung approach nyo, but for me, yun na kasi yung approach ko. So, ayokong ma-miss yung mga ganyang klaseng gandang setup sa market structure. Okay? So, kaya hindi na ako nag-i-integrate into a lower time frame. But, kung makakita kayo ng confirmation into a lower time frame, feel free na gawin nyo pa rin yun. Tapos, yung stop loss nyo is ilagay nyo pa rin sa higher time frame, no? Yun yung sinasabi ko before kapag magte-trade kayo ng crypto, no? Use higher time frame. Pwede kayong gumamit ng confirmation into a lower time frame. Pero yung SL nyo, ilagay nyo pa rin dun sa higher time frame. Kumbaga, extra lang siya. Extra confirmation. Okay? So, going back, punta na tayo sa chart and mag-back test tayo. Okay? Okay, so sample chart back test tayo dito kay gold, no? So, when it comes to mapping pala ng market structure, hindi na nagmamatter kung hindi nyo nasubaybayan yung from point A to point Z, no? Pwede kayong mag-restart ng mapping nyo ng market structure sa pinakababa ng area or sa pinakataas kung bearish siya, no? However, yung mga ganitong klaseng asset like for example, gold, indices, or crypto, no? When I say crypto, ito yung mga legit crypto, no? Well, wala pa naman proof kung legit talaga sila. There's still an argument, but let's not talk about it, no? What I'm talking about is yung halimbawa lang is yung Bitcoin, no? Yung Bitcoin is nagke-create siya ng all-time high, no? Every 4 years, no? Every halving, nagke-create siya ng all-time high. So, you have to know the characteristics of the asset that you are trading bago nyo i-approach yung market or bago nyo i-apply yung strategy. And for example, then dito is gold, no? Si gold, wala siyang bearish momentum na sobrang tagal kasi nga, si gold is laging nagke-create ng all-time high, no? Almost every year. No? Simula naging trader ako, almost every year na siya nagke-create ng all-time high, no? So, for example lang, dito tayo sa baba magsimula, and alam natin yung bias kay gold is laging bullish kasi nga nagke-create siya ng all-time high and malakas talaga yung demand for gold, no? That's analyzing the characteristic of the market. Okay? So, going back, ito ang mapping natin ng market structure. For example, dito yung liquidity point natin. And then, meron tayong breakup structure. Next, our liquidity point is here. Okay. So actually marami akong topic na pwedeng isingit dito, but we will discuss it into another video na lang din, no? And kung makikita nyo dito, meron tayong order block dito. So yung mga order block dito is mitigated na, so what we can use here is ito. Actually itong buong zone na lang na to. Itong buong zone na to. So next naman, itong buong zone na to. So, let's play the market. So, 1 hour time frame for me, medyo higher time frame na siya when it comes to gold, no? Singit ko lang. Ang 1 hour time frame for me kay gold is mataas na, pero yung 1 hour kay forex para sa akin is hindi siya ganun kataas na time frame, no? So, paano ko nasabi yan? Kasi yung market condition is nagbago na, no? Especially kay gold, kapag nagke-create ng all-time high, yung 1,000 pips na minsan is makikita nyo siya into a 1 hour time frame lang, no? Unlike before, yung 1,000 pips, 1,500 pips, makikita mo lang siya usually kay
4-hour time frame o kaya minsan kay daily, no? But dito kay gold medyo tumaas na yung volatility niya. So 1,000 pips sometimes makikita mo kay gold. So I would consider higher time frame, 1-hour time frame kay gold based kung paano ko siya i-approach. Okay? So yun lang, kung mapapansin nyo kasi baka sabihin nyo 1 hour lang yan, di naman yan higher time frame. Okay? May discretion po dyan based dun sa trader, no? So kung makikita nyo nagkaroon ng reaction dito and then na-invalidate siya. So we can consider this as demand to supply. However, hindi yan yung topic natin. So let's play the market. Okay. So kung makikita nyo nagkaroon tayo ng invalidation dito. Ang nangyari dito yung decisional order block natin is nagsilbi siya, no? Nagsilbi siya as our inducement, no? And then kung makikita nyo na sweep yung katabi dito plus nagkaroon ng top dito sa demand natin or point of interest. So what I do here usually is nagda-direct entry na ako dito. Okay? Kung makikita nyo 1,700 pips into a 1 hour time frame. And usually ang risk reward ratio ko is 1, pero minsan in-extend ko dito to the highest point kasi ito naman po yung pinaka logical point, no, as your take profit. But before ako mag-shift into a higher time frame, ina-adjust ko na yung take profit ko into here o kaya minsan mas mababa kasi minsan nakaka-stress yung price magre-react, no, tapos bababa lang din, no. Pero sa system ko usually talaga sinusunod ko lang 1 hour. But nilalagay ko sa trading view ko, in-extend ko. But when I hit the 1 hour, sometimes kino-close ko na siya manually or in-adjust ko yung take profit into here. Kasi nga, based sa system ko talaga is 1-to-1 lang talaga ako. Okay? And yung 2 hour minsan, nagagawa ko naman siya. But kapag positive lang yung account size ko. So may discretion sa part ng risk management kapag yung account size mo is nasa positive. Okay? So, yun. Sana ma-digest nyo lahat to, no? So, sana ma-digest nyo. Yun nga lang, mahihirapan kayo ma-digest to kung hindi nyo napanood yung mga nauna kong in-upload na video. So, take time na para panoorin nyo yung mga dating videos ko. Kasi maraming values din dun, no? Kumbaga ito medyo advanced na nga lang to, eh. So, as you can see, na-hit yung 1 hour take profit dito. So, let's play the market and then yeah, magpapakita pa ako ng mga sample. So, what do we have here is break of structure na. I-mark na lang natin. Tapos, backtest kung ano pa yung makikita natin. Okay. So, example ito. Okay. I believe tinake ko tong trade na to tapos na SL to. Diniscuss ko to sa mga students ko. 1 hour. Yeah. I know this trade, naalala ko to. Tinake ko to. Tapos na-hit yung SL. Yeah. This is a high probability trade for me. High volume, clean hammer candle. Liquidity taken here. And then kung makikita nyo, nagkaroon pa ng mitigation dito sa order block na to. So, kapag 1-to-1 hour, hindi ako masyado nag-break even kaagad-agad. Maliban na lang kung alam ko na matitake yung profit around here, no, tapos makita ko yung price, sometimes sineset ko into break even, but most of the time hindi, kasi nga pinapabayaan ko na lang yung trade since 1-to-1 hour lang siya, hindi siya ganun kay stressful i-manage. Okay, so kahit sa backtesting, I'd still take this kind of trade, no. So yun, naalala ko lang din siya kasi diniscuss namin siya sa mentoring. Going back, i-mark na natin to as break of structure and burahin na natin tong ilagay natin. So, meron tayong hammer candle dito pero wala siyang volume. No, wala siyang volume. And kung makikita nyo, nagkaroon ng reaction upside nung nag-create ng hammer candle. But this is not part of the trading plan. So next naman ang nakita ko dito is decisional order block. Tapos liquidity point dito sa area na to. So kung maghahanap kayo ng trades dito sa area na to,
that's fine kasi kasama to sa trading plan natin. But looking into a higher time frame, it seems na hindi siya nagbigay ng entry into a lower time frame, no? So sometimes pag nakita nyo na yung higher time frame, alam nyo na kung ano yung mangyayari sa lower time frame or yung nangyari sa lower time frame. But I think walang entry confirmation yan into a lower time frame. Okay, so na-invalidate, nagkaroon ng reaction dito, nagsilbing inducement, change of character natin around this area. So meron pa tayo dito ang extreme order block. So let's play. So hindi na binalikan, break of structure na tayo dito. So next, well actually maganda tong candle na to for me, but probably hindi ko rin siya iti-take, no? Pero nakuha niya yung attention ko. Going back, let's play the market. So kung makikita nyo, ilang days din walang setup kay gold. So next, break of structure dito, liquidity point dito sa area, and then change of character dahil nag-close yung candle. So into bearish perspective na tayo. Okay, so as you can see, maraming mga sweep dito. So para sa akin, this is a valid entry. And I don't remember kung nag-take ako ng trade na to, hindi ko maalala. So kahit bearish yung perspective natin dito, possible kasi bullish pa rin siya into much higher time frame. Tulad ng sinabi ko kanina, higher time frame overrules lower time frame. Possible sa perspective ng higher time frame, liquidity point lang tong change of character na to. And we know what will happen here, no? Magka-create siya ng all-time high at ma-invalidate to, no? So ilagay na lang din natin dito, abang na natin is change of character, no? So next, break of structure. Okay. Okay, ito good trade siya. So kung makikita nyo, may mga sweep siya, but yung liquidity point natin is around this area. So ito, I think tinake ko tong trade na to 1 to 1 hour. So yun yung approach ko ngayon kay market, ganyan. So merong sweep dito, break of structure, the close dito. So yan, burin ko na to. Next tayo, opya entry, no. Okay, so itong trade na to is tinake ko. Itong obvious na hammer candle, tapos 1 to 1 hour, liquidity point around this area, and then break of structure tayo dito. Opya. And ito rin pala, papakita ko sa inyo mamaya na tinake ko rin tong hammer candle na to, no. Hindi ako nag-direct entry dito. Kung makikita nyo, tanggalin ko lang to, meron tayong solid na order block dito na valid, no. Kung bakit hindi ko siya tinake, dahil masyadong impulsive yung pababa niya. So nung nakakita na ako ng reaction, saka na lang ako naghanap ng hammer candle, kasi nga bullish pa rin yung bias ko despite this movement na very impulsive. Hindi ako nag-direct entry dito. Ngayon nung nakakita na ako ng bullish reaction, naghanap ako ng candle for hammer candle, which is ito, and nag-target lang ako ng 1 to 1 hour.
So makikita nyo 1,000 pips pa rin yan. And ito alam ko nasa 2,000 pips. Yeah. Nasa 2,000 pips into ay 1 hour time frame. So yun, na hit yung take profit. Okay? So play pa natin. So what happened here pala is additional na lang din na knowledge. Inside structure po ito, no? Hindi siya break of structure. Kumbaga, structure siya sa loob ng structure. Yun nga lang, hindi siya nagmumukhang inside structure kasi nga halos magkasing size na sila na ito. Okay. So, yun. Next. Patapos na tayo. So, hindi ko take to. Kung makikita nyo, meron tayong sweep dito, tapos mitigation dito. For the reason na hindi lang ganun kay smooth yung pagkaka-hammer candle niya. Kung makikita nyo, may weak resistance dito sa taas. Okay? And makikita naman natin na ito is invalidation point na. But I don't remember kung magpe-play out to or not. So, hindi. Okay. So, yun. Nandito na tayo ngayon sa ating current price action sa market. So, kung makikita nyo, updated na yung oras na to. So, yun. Okay. So, ito yung sample ng tinake ko siya. No? Kumbaga, ito yung proof. No? Pero, hindi naman yan nagmamatter. Okay. Pinakita ko lang din sa inyo kung paano ko na ngayon ina-approach yung market. And since yun, marami nagtatanong tuwing live stream, no? So, kung may mga questions pa kayo, feel free to message me dyan sa description sa baba sa Telegram kung may mga questions kayo dito sa video na to, or pwede dyan na lang din sa comment section sa baba, no? So, yun, see you sa next video natin. Maraming salamat po.